Ako talaga sobrang sama ng loob ko dito. Ito, pag-usapan natin to. Etong nangyari kay Abante, Naku. talo na, nanalo pa. Galing, ano? Ibang klase talaga ang mundo ngayon. Isipin mo yung panalo, hindi makaupo. Yung Duterte Youth Party List, 3 yun. 3 upuan sa Congress yun. Panalo. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 2.3 million, tama ba? 2.3 million ang boto nun. Hindi makakaupo. Hindi pinaupo. Samantalang to si Abante, talo, pero panalo. Baligtad ngayon. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ngayong panahon ni BBM, pag ikaw ay nakakulong, nakademanda, hinahabol ng batas, ikaw yung gumagawa ng tama. Pag ikaw ngayon namamayagpag, wala. Ibig sabihin nun, wala kang alam gawin sa buhay mo kung hindi sumipsip kay Tamba o kay Marcos. Ganyan lang eh. Ako nga minsan napapaisip, partner eh. Kasi nung before the election, ang dami nagsasabi, ayaw nilang bumoto, wala din mangyayari, dadayain. Eh ako naman si think positive ako eh. So lagi ko sinasabi, di wag, basta gawin natin yung responsibilidad natin at yung resulta iwan natin sa Diyos. Basta kailangan natin bumoto. Sa katunayan, pinilit ko pang madalian, umuwi. Nasa US ako noon para lang makaboto, no? Pero parang lumalabas, partner, parang tama yung taong bayan. Napapaisip ako ngayon. Bakit nga ba bumoto pa ako? Parang ganun ang nangyayari ngayon eh. Kasi may kwenta ba yung boto natin? Nanalo ang Duterte, pero hindi makaupo. According to BP Sara. Tapos, Duterte Youth Party List. Tapos, itong naman kay Abante. Di ba? Parang, ako sa totoo lang, parang ayoko na rin bumoto. Kung ako lang tatanungin, medyo nawawalan na ako ng hanggat andyan si Garcia, hindi na muna ako siguro boboto. Kasi siya rin pala masusunod. Pahihirapan mo pa akong pumila. Ang init-init. Di ba? Merong mga matatanda dyan, naka-wheelchair. Aakyat sa, wala namang mga elevator yun, wala namang escalator. Isipin mo yun. Tapos, ang masusunod lang pala si Garcia. Pambihirang buhay ito. Well, anyway, ewan ko to si Abante. Kung makapal talaga mukha nito. Dahil panakip butas ka dyan, oy. Hindi ka panalo, talunan ka. Abante, talunan ka. Anong kinakayan-kayanan mo yung mga babaeng pinapatawag mo dyan sa house? Diba? Kung ako dito, hindi ako upo kasi nakakahiya eh. Kung bakit sa babae, ito, parang nawala yung boyfriend, pinangpalit lang to. No. Panakip butas eh. Kasi yan ang papel mo dyan sa Congress, Abante. Panakip butas. Mahiya ka, huwag kang umupo. Diba? Isipin mo ang problema, citizenship. Citizenship, maglalabas ko ng sama loob. Citizenship ng kalaban mo. Hindi ka naman siguro, nagpapastor-pastor ka, hindi ka naman siguro tanga. Isipin mo, citizenship ang problema. Bakit si Erwin Tulfo hindi pinansin? Sabit-sabit ang citizenship noon, Decided na yun. Ito, haka-haka pa lang. May problema citizenship. Mahiya ka, Abante. Huwag kang magpaka-ano-ano dyan. Kayo din, Garcia. Ako kasi partner, kaya ako naasar dito sa nangyayari ngayon. Wala naman kasing perpektong administrasyon. Ako naniniwala ako, one way or another, may mga kalokohan bawat isa. Walang perpektong tao, hindi ka perpekto, hindi ako perpekto, walang perpekto. Pero itong ginagawa nila, kumbaga halimbawa may mga politikong sadyang magnanakaw, yun yung akyat bahay. Yung tulog lahat sa gabi, aakyatin ka. Saka atake. Itong ginagawa ng COMELEC, ninanakawan ka sa gitna ng daan. Harap-harapan. Harap-harapan. Kababuyan eh. Yung lahat nakatingin, gagawin nila.
basta magreklamo na lang kayo, basta gagawin namin yung gusto namin. Sagad na po ito. Yung nangyari dito kay Uy at saka kay Abante, sagad na yun. Sagad na po yun. Itutuloy ko, baka partner may gusto ka sabihin kasi ang dami kong gustong ano dito. Oh. Alam mo, partner, naisip ko nga dyan. Kaya yung mga kababayan natin, parang ano na talaga parang kabado pagdating sa 2028. Kasi nga, etong nangyayari na to, hindi na people's choice Kumbaga, COMELEC, choice. Kumbaga, kung sino yung gusto nila, kung sino yung malapit sa kanila, o kung sino yung baka di umanong malaki yung bayad sa kanila, yun talaga yung papaupuin nila. Ang mahirap dyan, yung binoto ng taong bayan, wala na kayong pakialam, COMELEC. Kung sino yung gusto ng taong bayan, ang gusto nyong ilagay talaga dyan, yung mga nakaupo. Katulad nito ni Abante. Tsaka ang bilis nila kumilos, partner Biruin mo, pagdating dyan sa sa pagpapalit o pagtanggal dito sa kay Uy, ang saglit lang nilang ginawa. Pero yung panawagan ng taong bayan na manual recount, na nasa batas naman yan, puro sila palusot, puro sila kasi maputol kita naproklama na ito si Uy. Ano na to? Dineclare void ab initio. Ibig sabihin, from the start, void na siya. So, ibig sabihin, parang hindi siya kandidato. Ganon lumalabas. So, pagka hindi ka kandidato, sino yung susunod na malaki boto? O, yan. Ganon ang niya. Parang pinagmukha lang talaga tayong nito Pinaglalaruan. Ganon lang ang nalabas dyan Kasi kung hindi naman, ewan ko biruin mo, kung hindi na lang sige, sabihin na natin hindi na lang yung nationality ang pag-usapan natin. Yung sa Pamplona, mayor dyan, second district mayor, tapos tumakbo siya ng Negros congresswoman sa third district. So yung mga bagay na to at yung mga bagay na kitang-kita naman natin na mali, hindi pinapakilaman ng COMELEC o walang imik ang COMELEC. Pero pagdating dito sa mga, especially dun sa mga Duterte, kagaya niyang party list na Duterte Youth na yan, hindi nila maiproklama. 3 upuan. Pero mo naman, 3 upuan, ayaw niyong paupuin. Bakit? Kasi meron kayong gustong ilagay dyan? Question mark po yan, Hindi, tsaka hindi lang yan. Kasi pina-impeach, naalala mo, before the election, pina-impeach nitong Duterte Youth Party List si BBM. So siguro, ito si BBM, kinabahan. Lalo na, pag 3 upuan niya, pag nag-file yan ng impeachment, alam niya mayayari siya Kasi this coming 2028, tandaan niyo to, hanggat palapit ng palapit ang 2028, nagiging powerless to si Marcos, unti-unti. So ayaw niya paupuin yan dahil dito sa kaya nagmumukha talagang nagmumukhang galing talaga sa kanya yung yung utos Kasi biruin mo naman etong si Garcia niya yan abogado niya yan pagdating dun sa dayaan na nangyari nung tumakbo siya ng Vice President. Ngayon, dayaan din na naman ang nangyayari. At dahil nga dun sa pag-file nung impeachment ni Marcos, malamang talaga kinabahan siya, sir. Kasi malakas ang malakas ang malakas ang pagkakataon na ma-impeach siya. Hindi kagaya ni BP Sara na si BP Sara kahit na mag-hearing dyan, malamang hindi talaga ma-impeach yan Etong si Marcos, kitang-kita natin dahil sa trust rating pa lang, wala nang tiwala ang mga Pilipino sa kanya. Pwede talaga siyang ma-impeach. Kaya hindi niya malamang, sir, papatagalin talaga nila yan. Yang sila Duterte Youth, papatagalin nila yang hindi makaupo kasi nga para itong si Marcos umabot pa ng 2020. Hindi nila paupuin yan. Kasi alam naman nila pagka inireklamo yan, magtatagal ako may tanong lang Tanong ko lang kasi meron dito tanong ko lang to kay Garcia. Wag mo ako ipakulong kasi ganyan nangyari yung huling namin dito, kasamahan namin na si Ka Eric, nagtanong lang, pinako-contempt nyo. Diba? Tanong lang to, Garcia. Kasi may nababasa ako rito, pinadidisbar ka raw. Kasi nagpapabayad ka raw ng 300 million. Nako.
Totoo ba to, Garcia? Para ipanalo mo? Umano na 300 million kapalit ang pagkapanalo. Pwede isi-send ko sa iyo to kung gusto mo. Sabihin mo lang sa akin. Hindi ko pwede banggitin kung saan ko nakuha to kasi sa kabila ito eh. Pero pwede kong i-send sa iyo kung gusto mo. Pasabi ka lang. Kontakin mo ako dito sa SMN. Pwede kita interviewin. 300 million kapalit ng pagkapanalo. Di umano. Kinakasuhan ka ni ano ba to? Si Pisaras? Saras. Nagutom tuloy ako. Bigla ako sige, 300 million. Kapalit pagkapanalo, Grabe Isipin mo kung 300 million at may katotohanan itong sinasabi, malaki to partner, 300 million. Kapalit pagkapanalo. Grabe. Magkano kaya yung talo na, ipapanalo mo? Baka mas malaki. Naku, kung may katotohanan itong 300, malabo namang hindi totoo yun. Kasi hindi naman magsasalita yung mga yan kung wala silang Nagtatanong lang tayo. Tatanungin kita. Totoo ba ito, Garcia? At tanungin ko na rin yung taong bayan. Kayong mga nanonood dito. Kung totoo ito at 300 ang hinihingi, magkano kayang hinihingi? Magkano kayang makukuha nito? Kung totoo, kay Abante. Or siguro sa boss niya. Kasi alam mo, may pakinabang to si Abante para Kasi ito sa mga quadcom, talagang ito nagpapaiyak ng babae ito. Oo nga. So talagang tagatahol ito si Abante. Tagatahol talaga to ni Tamba. Ni Tamba. So napaka-importante ito kay Tamba. Siguro akala niya pag gagana yung nito sa impeachment, no? Kasi matindi yung tinayong team ni BP Sara, mga dekalidad na abogado. Baka akala niya magagamit niya to si Abante sa impeachment, no? Wala yan kasi magaling niya lang yung mga tuwiran sa Quadcom kasi teritoryo nila. Pero pagka meron kasi sa Quadcom, siya abogado, siya na rin ang judge, siya na rin ang tagapagpakulong. Sila lahat Siya na lahat. Pero pag dito may judges, mga senador, ay hindi kayang bayaran ni Tamba yun. Iba isip nun. Hindi pwedeng yung asta nito ni Abante. Hindi uubra yung asta nito sa Abante sa mga dekalidad na abogado, lalo't patas ang judges. Palagay ko lang magmumukha tong itong matanda na ito, magmumukha tong bata. Tsaka alam mo partner dyan magpapaiyak siya ng babae tapos pagkatapos ng Quadcom hearing, maglalapitan niya tapos magsasorry. Anong klase ka? Bakit mo pa unang-una? Hindi kasi natakot siya noon. Talo na alam niyang matatalo siya. Tsaka parang alam ng taong, kaya natalo to Kasi kitang-kita ng taong bayan kung paano siya gumalaw sa Quadcom. Sigaw lang siya ng sigaw. Alam mo yan, ganun lang siya ng ganun. Tapos, after nun, ang gusto niya lang palang mangyari, mag-sorry ka. Pag nag-sorry ka, hindi kita ikukontempt. Ano to? Control, power trip, no? Oo, ginagamit mo lang yung kapangyarihan mo dyan para lang gusto mo lang makarinig ng sorry. Nung hindi siya umubra doon kay Joey. Diba? Tapos lumapit. Bigla siya pa mismo lumapit doon. Tapos may pag-usap siya. Kasi manghihingi ka ng sorry. Nag-sorry lang yan kasi babae. Dahil ang optics nun, lalaki ka, tapos nagpapaiyak ka ng babae. So, siyempre, magsusorry ka dyan. Kung ang gumawa nun si Boss Dada, si Banat Bay, magsusorry kaya yan? I don't think so. Hindi yan. Siyempre, iba lang ang dating kasi babae. So, kailangan siya But anyway, natin yung ilabas. Ito naman is obviously, public knowledge naman to that importante kay Tamba itong mga to. Sa katunayan, yung anak nga niya na-discovery. Na-discovery lang ni Tamba yan, ginawa ng spokesperson ng camera. Saan lang niya na-discovery yan? Di ba, sumigaw-sigaw lang yan dahil binanatan niyan si Sara dahil galit na galit. Di ba? Pinakita niya nandidila yung tatay niya, yung picture. Di nagalit tong si Princess. Abay, galit. Di kinuha. Ganyan po ka-importante ang Abante kay Tamba. So, ano to? Doon lang tayo sa patas.
Garcia. Bakit si Erwin Tulfo na may problema sa citizenship, nga kayo? Etong dito kay nag-decide kayo agad. Sa atin naman patas lang eh. Diba? Hindi naman tayo, halimbawa, ito nga, lagi kong binabanggit to sa vlog ko eh. Halimbawa, galit ako sa adik. Dapat pantayan tingin mo, maka-Duterte, makapula, makadilaw, pag galit ka sa adik, galit ka sa adik. Kaya nga, nag-call out tayo ng drug test. O diba, nagpa-drug test sila Pulong. Even yung mga kasamahan natin dito sa SMNI na yung Ipanaw, nagpa-drug test sila. Maraming nagpa-drug test. Ibig sabihin, pantay. Bakit ang higpit nyo sa mga kandidatong alam nyo may malapit sa Duterte? Or meron kayong gustong ipanalo? Isip-isipin nyo yan. Alam mo, mga kababayan ko, dapat mag-ingay tayo dito eh. Etong ginawa kay Abante, ito ilantarang pambababoy. Huwag tayong tumahimik dito. Diba? Karapatan natin. Ako hindi ito tayo nagtatawag ng gulo. Nagtatawag tayo ng isang legal na pamamaraan. Questionin natin. Ang COMELEC maging patas. Kasi dapat ang COMELEC walang kinikilingan, dapat yan patas yan. Kung magtatahimik tayo, sabi nga ni Mayor Baste, diba? Nakinig ko yung binanggit niya na, sabi niya, magkakagulo sa Davao. Pero, hindi tayo dapat tumahimik. Dapat alam nila, maging tayo, maging mapagmatsyag tayo. Sabihin natin, mali na yung ginagawa ninyo eh. Kailan pa tayo iimik, di ba? May impact po yan. Sabihin natin, may social media. Lahat naman siguro ng tao ngayon, naka-social media. Wala na akong hindi nakikitang walang Facebook. Questionin nyo. Dapat alam nila na hindi na maganda yung nangyayari, COMELEC. Alam mo, yung ginagawa ni Garcia na yan, hindi naman sarili mo lang nasisira. Yung buong ahensya, yung tiwala ng tao dyan sa COMELEC. Lalabas at lalabas ka dyan. Hindi ka forever dyan sa COMELEC. Sana mag-iwan ka ng magandang tiwala dyan sa kung asa ang ahensya ka. Kasi paglabas mo, di ba? Hindi ka naman pwede forever, tatanda ka rin dyan eh. Mapapaltang ka rin dyan. Anong mangyayari doon sa iiwan mo? Wala nang tiwala ang tao sa COMELEC. Tapos sisihin nyo yung mga Duterte, sinisiraan kayo. Hindi ganon. Nilalabas nila yung sama ng loob nila sa nangyayari ngayon. Diba? Maliwanag eh. Panalo Duterte. Anong ginawa ninyo? Binura ninyo, nagpapa-manual recount, nagbura kayo ng data. Sana naging transparent kayo. Hindi nyo dapat binubura-bura yung mga yan. Kasi re-reviewin pa yan, darating ang panahon. Bakit tayo nagbubura ng ebidensya? Huwag yung gawa ng kasiraan. Naku, partner. Alam mo yan, partner. Pag nagbura ka ng ebidensya, may tinatago ka talaga. Kasi hindi mo naman buburahin yan. Tsaka parang ngayon lang natin narinig yan sa kasaysayan ng Pilipinas na nagbura ng data ko. No? Diba? Kasi meron nga daw silang Data Protection Act na tinatawag. Pagpabor nga sa kanila, lagi kong sinasabi, pagpabor sa inyo yung batas, okay kayo. Pero pag hindi na naman sa inyo pabor, binabaliwalaan nyo lang. Eto ngang yung sa pagkatalo ng Duterte, medyo, medyo mahina. Baga, hindi pa sila masyadong garapal. Although, garapal talaga ang nangyari. Pero, yung ginawa dito kay Abante, talagang, pakapala na talaga eh. Kasi, biruin mo naman, talo yan eh. May nanalo eh. Tapos, parang questionable pa yung binibintang nila. Na, siguro, dahil Chua, uy, Chinese na nga daw. Diba? At
Ito nga, pagdating naman dito kay Erwin Tulfo, parang tahimik talaga sila. Double standard eh. Pag tropa nyo, okay lang. Pero pag kalaban at malapit sa mga Duterte, kagaya niyan Duterte yun, talaga namang ginagawa niya yung lahat para hindi sila makaupo. At ewan ko nga kung anong paraan para matanggal to si Garcia. Hindi ko alam paano Pinapaano siya Ito yung binasa ko sa inyo, pinapadisbar na siya. Grabe. Tingnan natin kung anong mangyari rito. Kung ito itutulak. Ano to? I mean, this is serious. Ang binibintang rito is 300 million kapalit ng pagkapanalo. Grabe. So, hayaan natin magdesisyon dito ang Supreme Court. Puntahan natin tong partner patungkol dito. Ito, usong-uso tong AI. Nako. At medyo dito sila patungo. Makikita mo ang narrative nitong ating gobyerno. Patungo dito kasi before tayo napunta dito sa issue ng AI, gusto kong buksan natin itong di ba binubusalan ng mga vloggers? Laging pinapalabas yan, lalabas yan sa bukang bibig. Bukang bibig ito ni Claire, bukang bibig to ng ibang mga vloggers sa kabilang parlor, fake news peddlers, yan. Lagi niya sabi, mga fake news kayo, fake news. Hindi dapat nanggagaling ang fake news sa mga opisyal. And then after nitong binubuo nilang kwento about fake news peddlers, pinapasok na nila yung AI. And then nabutasan nila dito si Bato Bato. Ayan. So, pero ang titingnan po natin ay yung katotohanan nung ibinabalita. Kasi sinusunod nila tong AI, hindi ko alam kung maraming ilalabas na videos sa impeachment si BP Sara. Kasi parang ang nangyayari ngayon ay gusto nilang siraan yung AI para pag may mga naglabasang videos, i-discredit nila, sasabihin lang nilang AI. Inuunahan na nila. Parang yung lumabas na nagpupulburon si Marcos. AI din. Hindi ko sinakyan yan. Hindi ko sinasabing AI yan, hindi ko rin sinasabing hindi AI yan. Ang lagi kong tanong, totoo ba na nagpupulburon siya? Dapat yun ang sinagot ni Marcos. Hindi niya sasagutin ito or nung mga tagapagsalita niya na kung ito ay AI or hindi. Ang dapat sinagot niya, totoo bang nagpupulburon siya until now? So hindi po issue dito yung AI. Ang issue dito, yung ibinabalita ng AI. Pero speaking of AI, merong issue dito na tahimik ang mainstream media. Manood kayo ng mainstream media ngayon, puro balita about AI. Even nga yung pag-post sa Facebook, pinag-aaralan na dapat ilalagay mo na AI-generated. Andyan ang focus ngayon. Diyan nila dinadala yung kwento ngayon. Pero bakit tahimik kayo? Na di umano, ito'y binalita ng mainstream din. Itong si Yossi Tangco. Nag-organize. Siya ang pumupondo sa ChatGPT at AI. Gumawa sila ng AI na para siraan si BP Sara at purihin si Marcos. Bilyonaryo, pumupondo para gawin yan. Balita po yan, hindi po tayo fake news. Nilabas po yan ng mainstream media. Ngayon, bakit tahimik na sila? Kung ang issue dito, yung AI ni Bato, bakit hindi ito issue? This is obviously, may kamay si Marcos dito. Pinupuri si Marcos Tapos sinisiraan si Sara. At lumabas din sa press ko ni BP Sara, tinanong sa kanya about this. Ano sinabi ni BP Sara?
Hindi lang daw itong naninira. Hindi lang yan. Maraming trolls, binabayaran para talaga siraan ng Duterte. Kaya ito'y tinatanong ko sa inyo. Bakit ang laki ng issue nyo doon sa shinare ni Bato, pero tahimik kayo sa malalaking bagay? Yung shinare niya, AI, pero totoo na nangyayari. Yung mga paninira kay BP Sara, fake news. Yung pagpuri ba kay Marcos, tunay? Diba? So sana maging ano lang tayo. Huwag tayo magpaka-ipokrito. Partner. Ayan yung kung pagkakaintindi ko dyan, coach, yung i-generate ng i-generate yan nung AI, tapos lalabas na yung parang may specific ang ilalagay, as lalabas na yung paninira kay BP Sara. Tapos ngayon, ang gagamitin yan, ang gumagamit yan, yung mga trolls. Iko-comment nila yan ng iko-comment ngayon. Kaya nahalata yan kasi paulit-ulit. Tapos ang ganda ng pagkakaano. Kasi malalaman mo pag pag trolls Minsan mga sablay yung salita. Minsan yung isang account, parehas lang nung unang account. Tapos mga cartoons yung muka. Ayan yan Tapos yung pagpuri kay Marcos, biruin mo kasi. Naalala nyo ba yung yung may live si Marcos na puro tawa. Puro tawa yung react. Parang gumawa sila ng paraan specific si Marcos kasi nga siyang pinupuri dito. Malamang siya talagang may hawak niyan. Kasi yung naranasan niya ng puro tawa Ngayon, gagawa siya ng paraan para mauna yung mga comment na magaganda sa kanya para matabunan. Kasi ayun ang madalas na nauunang comment Yung mga pangit na comment nasa baba na yon. Ngayon, ang lalabas dyan, okay si Marcos. At may balita tayo dyan samantala, sa kabila ng pagpatuloy na pagtaas ng paggamit ng artificial intelligence, wala pa ring solidong batas sa Pilipinas na tumutukoy sa regulasyon nito. Kaya iginiit ng Cybercrime Investigation ang coordinating center na panahon na para maipaigting ang mga batas laban sa AI abuse at deepfake crimes. Chrislyn Catarong magbabalita. Dapat paigtingin ang mga batas laban sa maling paggamit ng artificial intelligence, particular sa paggawa ng mga deepfake content na maaaring gamitin sa panlilinlang, paninirang puri at iba pang cybercrime. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Deputy Executive Director Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, kailangang mapanagot at masampulan ang mga individual o grupo na gumagamit ng AI para sa krimen. Sa kasalukuyan, wala pang matibay na batas sa Pilipinas na tumutukoy sa regulasyon ng AI. Ayon sa opisyal, kailangang unahing linawin kung ano ang magiging saklaw ng batas at kung paano ito epektibong ipatutupad. Right now, kailangan siguro step by step, kailangan itakil muna natin. Ano ba talaga yung regulation ng AI? Kaysa yung magbibigay tayo ng tools to detect AI, tapos nun, anong gagawin natin pag na-detect natin yun? Kasi wala pa hong solidong batas how to regulate AI. Binanggit din ng opisyal na isa lamang kasangkapan ng AI at nasa tao kung ito'y gagamitin sa mabuti o masama. Naniniwala ang opisyal na dito dapat magsimula ang usapan sa pagitan ng gobyerno, pribadong sektor, tech experts at mga mambabatas upang makabuo ng balansing regulasyon. Kasi mga deepfakes na yan, nagsimula yan sa CGI computer-generated imagery, para pagandahin yung mga pelikula natin. So may magandang paggamit, may maling paggamit din. So I think that's where regulation should lie, and I think the talk should start, and I think legislation should follow. Sa kabila nito, tiniyak ng opisyal na may tools o teknolohiya na silang ginagamit para tumukoy o mag-analisa ng mga AI-generated na content. Bukod sa AI, isa pang hamon na kinakaharap ng mga otoridad ay ang kawalan ng regulasyon sa mga over-the-top platforms, gaya ng Viber, Messenger at Telegram. Napag-alamang ginagamit ang mga nasabing platform upang manghalap ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan at iba pa. Mga detalyeng posibleng ibenta sa black market o gamitin sa scam at identity theft. Samantala, inihayag ni Paraiso na isa sa ilalim
sa restructuring ang CICC upang mas mapagtibay ang mandato nito sa investigasyon at koordinasyon laban sa cybercrime. Dagdag ni Paraiso, isusulong ng CICC ang pagbuo ng isang task force na tututok sa pagsawata sa lumalalang banta ng 4 focus crimes gaya ng fake news, troll farms, online scams, iligal na operasyon ng Pogo at Pigo, pati na ang mga pag-atake sa vital infrastructure ng pamahalaan. Layunin din ng naturang hakbang ang papalakas ng reporting mechanisms at public awareness. Kasi napansin natin na, Asik Joey, mga kababayan natin, pag nabibikti ng mga scams, nahihiya. At o kaya, hindi nila alam sa pupunta. So kami we recognize the fact na marami sila pwede pagsubukan, pero we're offering yung hotline 1326 natin when it comes dito sa pagsusumbong, when it comes to online scams po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News. Yung partner, sinasabi yung AI hindi yan masama. Pinapasama lang ng Yung AI, pag ginagamit sa krimen, yun ang masama. Alam mo, dapat tanggapin na natin yan Yung AI na yan, andyan na yan. Magiging parte na ng buhay natin yan, especially for the next, siguro magbo-boom yan totally in the next 2, 3, 5 years. Full blast na yan. Lahat iikot na dyan. Halimbawa, broadcasting, negosyo, sugal, pagkain, stocks, lahat po iikot na sa AI. Diyan na papasok, even driving. May magkakaroon tayo ng mga taxing wala ng driver. Lahat po dyan, papasok na tayo sa AI. So walang masama dyan, tanggapin natin yan. Ang magiging issue rito is paano sasabay ang Pilipinas dito. At ang higit na magiging problemas kung ito ay magfu-full blast within these 3 years na kung saan ay nakaupo si Marcos, ay ano yung gagawin na batas patungkol dito sa AI. Sa akin, walang problema. Gusto nyo maghigpit ng AI? Bahala kayo. Isa lang ang hihilingin. Alam ko, ito rin ang hihingin ng taong bayan. Kung anong batas na ginagawa nyo kay Juan, yun din ang gawin nyo kay Pedro. Pantay po. Kaya naiinis ang taong bayan sa mga pinaggagawa nitong administrasyon. Kasi pagka kakampi nila ang gumagawa, okay lang. Pagka sa kabila, babansagang fake news peddlers, hindi ipapanalo, yung mga ganong klase, hindi patas ang tingin So, ang kinakalabasan po ay ipokrito. Diba? Idiniin nyo ng idiniin si Bato, pinaulit-ulit nyo yung kay Bato. Hanggang ngayon, yan ang balita sa mainstream media. Ano nangyari dun sa negosyanteng pinupuri na nagpalabas ng mga AI na nagbabayad di umano para siraan si Sara at si Bato? Yung po nagiging issue dito. Pero andyan na tayo. Kailangan na matanggap na natin. No? At ito'y magiging mabilis po ang paglaganap nitong AI na to. Hopefully, makasunod tayo dito kasi halimbawa sa internet, medyo nahuhuli tayo. Diba? Sa ibang bansa, grabe ng internet. Dito sa lugar natin, may mga lugar pa na hindi ka makapag-internet. Even yung mga pinoprocess sa government, ang tagal na nila, years na silang through internet lahat. Ako kayong partner, narinig ko pag kasi inaaral ko itong mga ito. Pag magpapag-ibig ka pala, yung pag-ibig yung hindi yung pag-ibig na pag-ibig member. Yung membership. Magpupunta ka pa dun sa opisina, hindi fully online yung transaction. Nasa ibang bansa, actually wala nga halos pera na sa ibang bansa. Tinatap lang yung cellphone. Oo nga. Ganun na po. So medyo napapag-iwanan tayo. Kaya kailangan sana lang itong ating sistema dito sa AI, diba? Hindi ito masama, basta magagamit sa tama. Pero wag nyo rin namang awatin ng mga Pilipino patungkol dito.
So dapat makasabay tayo dito, partner. Oo nga, pero partner, ang dapat nila munang ayusin dyan yung internet eh. Oo. Kasi yan ang pinaka-kailangan na ng tao ngayon eh. Isipin mo, magbabayad ka ng, for example, magbabayad ka, wala kang cash. Tapos i-Gcash mo. Tapos walang internet. Eh di hindi ka makakapagbayad. Tapos, ito nga. Sorry. Nalaglag. Nalaglag yung cellphone. Baka kala nyo, bumalik si Mike Abe. Kala ko kung ano na May nagdabog na naman. Hindi po ako nagdadabog na laglag. Hindi ko po gagawin nyo. Tapos, isa pa, partner, yung government website ka, nahahack. Diba? Tapos, ito pa. Alam mo, napansin ko, kung kailan nagkaroon ng SIM card registration, doon pa nag-boost yung mga scam na yan. Mas lalo pa dumadami ngayon. Kung kailan nagkaroon tayo ng registration sa SIM card. At ito pa nga biruin mo, partner, ginamit na nila si Claire. Ginamit na nila, especially si Tamba. Ginamit pa nila si Princess. Hindi pa sila nakontento. Gumamit pa sila ng AI para sirain ang mga Duterte. Kumbaga, full force na para siraan ng mga Duterte, pero hanggang ngayon wala pa rin sila Hindi lang yan, partner, ha? Meron kang nakalimutan, ginagamit nila ngayon. Ano yan, partner? Pero mag-iingat sila dito. Nako. Tatraydo rin sila nito. Sino? Yung mga pinklawan, Ay, nako, oo nga. wini-weaponize na din nila yan. Oo nga, kasi yan ang makikinabang Ingat sila dyan. Alam nyo, talagang dilawan tama yung sinabi mo, partner. Dilawan talaga ang makikinabang pagdating dito sa awayan o sa pagtatalo ng mga Duterte at Marcos. Ewan ko ha. Biruin mo naman, 3 years na ano pa rin sila? Duterte pa rin ang focus nila. Ibig sabihin, ang legacy maiiwan ng Marcos talaga, paninira sa mga Duterte. Walang ibang legacy na masasabi natin na, ito si Marcos nagpagawa nito. Ito si Marcos ang asikaso nito. Hindi Ang may iwan sa mga Pilipino at ang may iwan sa mga isip ng bawat isa, anong legacy ang iniwan ni Marcos? Hindi, ano lang yan. Ang ginawa lang yan, siraan ng mga Duterte. Gumawa yan, yung bigas nga na sinasabi niya na 20 pesos, ginawa bago mag-eleksyon. Ngayon, nasa na yan? Wala na. Kaya alam mo, partner, speaking of legacy ng Marcos, ano bang iiwan yan sa atin? Isipin mo, 2022, ang eleksyon, Marcos Duterte. Tapos gusto pa nilang gawin sa 2028, Duterte Marcos naman. Pambira, wag naman. Grabe naman yun. Hindi, nakakahiya na sobra yun. Nagkaloko-loko na nga tayo sa Marcos Duterte na tandem. It's not because of Sara. Hindi kasalanan ng Duterte. Kaya lang, in-endorso niya si Marcos Di ba? Nagkalat-kalat tayo. So, saan tayo nagka-problema? Sa Marcos Duterte. Tapos 2028, magdo-Duterte Marcos naman tayo. Mga kababayan, maawa naman kayo sa sarili nyo. Wag na tayong wag na tayong magpabudol ulit. Kasi ngayon, gumagalaw na yan si ate. Kaya magugulat na lang tayo, baka tumakbo yan ng Vice President. Samantala, naglabas ng saloobin ng isa sa mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lagay ng kanyang ama. Kasalukuyang nakakulong sa ICC. Kasabay nito, kinwestiyon ng nakababatang Duterte ang integridad ng ICC at tinawag itong isang political tool. Ang buong detalye ng balita mula kay Jane Domingo. And doesn't matter to anyone. Nagbigay ng matapang na salaysay si Vice Mayor-elect Sebastian Baste Duterte hinggil sa direksyon ng Philippine National Police o PNP sa ilalim ng bagong hepe na si Nicolas Torre III. Comparable niya, Ayon kay Duterte, tila hindi tama na ihambing ni General Torre ang kanyang pag-angat sa liderato ng PNP sa naging kalanasan ni Senator De La Rosa na itinuturing na may sariling kwento at pamana sa pulisya nung panahon ng administrasyong Duterte. Comparable niya, yung kagalingan. Pwede nga, mali ko nga siya, 2-star ni Ambag, 1-star ni Ambag, basta kay ni Ambag. So, while he compares himself to Bato, let me just point out the difference. Si Bato, kung ni-ambak man sa promotion,
It is because it was to fight drugs and criminality. Ibinahagi ni Davao City Vice Mayor-elect Sebastian Masi Duterte ang kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa kusodiya ng International Criminal Court o ICC. Ito'y matapos pagsumite ang panig ng dating Pangulo ng formal na hiling para sa interim release. Tanon ako, okay siya. Kaya gusto rin siya maayo man. Ano ba? Murag better ang iyang... I think he's better. Diferensya lang. Medyo nag-lose siya weight. Yun. Nagpahayag din si Vice Mayor-elect Duterte ng pasasalamat sa bansa na posibleng tatanggap sa kanyang ama sakaling matuloy ang hiling para sa interim release. Kung kinsa man itong nasod, thank you in advance for accepting my father. If ever that will happen. But still, kung wala man, since kung isugot na ka, I will not forget this. Gayunpaman, lubos na pinagdududahan ni Duterte ang integridad ng ICC hinggil sa umunoy extraordinary rendition na isinagawa nito sa kanyang ama dahil sapilitan itong ginala sa The Hague, Netherlands. Iginiit niya na dapat ibinalik ng ICC ang kanyang ama sa Pilipinas at hinayaan na lamang gumulo ang legal na proseso. I have this suspicion nga ang ICC is a political tool. Kay, it was in a kanang layman's term, technically it was kidnapping that transpired dito sa Villamor Air Base. Samantala, may mensahe naman ng nakababatang Duterte sa mga bansang nagbabanta sa pagtanggap sa kanyang ama sakaling mabigyan nito ng interim release. Kisa ganun na sila. Political organization, once a bayan. Diri na sa Pilipinas? Ngano, na sila nuclear warhead? Kung wala, hilom sila. Because they cannot threat any country if you do not have military power. So, shut up. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News. Ayan, no? Yung interim release kasi, sir, ano yan mga partner, mga kababayan, is parang ano yan dito parang right to bail dito sa Pilipinas. So, ano yan, parang ang pansamantalang makakalaya. Pero, ang problema lang dyan, ang pagkakaiba kasi dito sa Pilipinas, yung para siyang karapatan yung pagbe-bail. Karapatan ng isang Pilipino o karapatan ng isang inaakusahan. Yung interim release naman is parang hindi siya yung matter of rights. Parang hindi siya yung, kumbaga, hindi porket nag-file o nag-request yung kampo ni Pangulong Duterte ng interim release, ano na yan, automatic na yan na marireleasean siya. May mga pa yan, meron yung mga tinatawag na parang rules o yung mga bagay na kailangan pang gawin bago yan maaprubahan. So, ang problema lang dito sa interim release, hindi si Pangulong Duterte is makaka-uwi sa Pilipinas. Kumbaga, dun sa mga bansa na miyembro ng ICC. Kahit papaano sa tingin ko, maganda yan kung matutuloy. Kasi, ang layo kasi ng The Hague. Ito kasi alam ko, kung hindi ako nagkakamali, Southeast Asia ang pwedeng mapunta si Pangulong Duterte. At maganda to kung, parang yung tatanggap na bansa nito, parang magiging parang gaganda yung tourism. Kasi, syempre, mga Pilipino talagang pupuntahan niya si Pangulong Duterte. So, good. Parang maganda to para sa kanila. Yun nga, sinabi ni Baste, political tool talaga tong ginawa kay Pangulong Duterte at ginamit nga yung ICC. Kasi, syempre, wala na silang ibang maisip Dahil noon pa lang, yung ICC na yan, gigil na kay Pangulong Duterte. Tapos nalaman pa natin na itong ICC pala from Harry Roque, bubuwagin na. Ngayon, nung nagkaroon sila ng pagkakataon na si Pangulong Duterte, makuha nila sa pamamagitan nga ng pagbibigay nito ni Pangulong Marcos kay dating Pangulong Duterte dyan sa The Hague, nagkaroon sila ng liwanag na, hindi tayo mabubuwag kasi nga meron tayong ililitis. Kaya nga, sa palagay ko, papatagalin talaga nila si Pangulong Duterte dyan sa The Hague. Pero,
at least yung kanyang abogado o yung kanyang team mautak, matalino talaga. Kasi may mga, biruin mo, ngayon ko lang narinig din interim release na yan sa tanang buhay ko Meron pala silang mga ganyan na naiisip o may mga ganyan palang rules para makalaya to si Pangulong Duterte habang parang nililitis pa yung kaso niya. At least, hindi man dito sa Pilipinas, dito lang sa Asia siya mapunta. Partner, alam ko kung saan dadalhin Alam ko kung anong bansa dadalhin to si PRRD. Saan, partner? Kayo ba? Gusto nyo malaman kung saan bansa dadalhin si PRRD? Sabihin ko na? Mamaya sa vlog ko. Abangan nyo sa vlog ko sasabihin natin. Hindi, joke lang po. Hindi ko po alam. Baka mamaya, habulin ako rito. Oy, saan? Mami ka. Hindi ko po alam. Actually, walang nakakaalam walang nakakaalam. So, surprise. May surprise. Maraming surprises na darating ngayon. Kaya masaya ako, hindi ba halata? Maraming surprises. Anyway, itong pag-release kay Tatay Digong, sana soon. Marami kaming inaabangan soon na makakamtan din natin. Sabi nga umiikot ang mundo. Diba? Kung ngayon ay nasa era tayo, nasa chapter tayo ng buhay natin ngayon na ang panalo ay natatalo at ang talo ay pinapanalo, ginagawang congressman, babaliktad din ang mundo. Makakabawi din tayo. Patungkol naman dito sa gusto ko lang banggitin, partner, kasi meron tayong mga kababayan sa Iran, at namumroblema sila. Medyo hindi ko nagustuhan yung sinabi ni BBM doon. Wala siyang diretsong desisyon patungkol kung kukuhanin niya na ba yung mga Pilipino doon o hindi. Parang iniiwan niya na doon sa desisyon ng mga nandoon. Alam mo, dapat ang sinasabi mo, BBM, ganito. Kukuhanin namin kayo dyan sa ayaw at sa gusto nyo dahil ayaw namin kayo mapahamak. Iuwi namin kayo sa Pilipinas, but we will take care of you, we will take care of your family. Wala kayong iisipin. Ganon dapat, Marcos, ang leader. At wag nyong sabihin, ginagawa nyong excuse, wala kayong eroplano, hindi nyo alam kung paano sila kukuhanin. Diba? Alam mo kung may paraan? May paraan. Si Tatay Digong nga nakagawa kayo ng paraan. Galing sa airport, bigla kayo nagpasulpot ng private jet. Kung kaya nyong gawin sa pangingidnap, kaya nyo rin gawin para magpauwi ng mga Pilipinong nasa bingid ng kamatayan, ng aksidente ng gera. Diba? Protektahan natin yung mga Pilipino. Yan po ang purpose ng government. Yan ang purpose ng mga pulis, sundalo. Protect yung hindi kayang protektahan ng sarili. Ba't hindi mo gamitin si Tory dyan na may silbi yan? Di ba? Nakapag-kidnap siya Nakapag-produce siya ng eroplano, basta-basta Di ba? Kaya niyang gawin yan. Yan yung kino-compare. Daanan ko lang, partner. Itong kino-compare si Bato at saka si Torre. Si Bato, marami nang napatunayan. Si Tatay Digong, nilinis sa mga adik, sa mga drug lords, ang Davao. Delikado po ang Davao. Bago maimbento ang apelidong Duterte, delikado sa Davao. Bago nagkaroon ng Rodrigo Duterte, napakadelikado ng Davao. Nilinis ni Duterte, ni Tatay Digong ang Davao. Sa mga rebelde, sa mga adik. At ang katulong niya dyan, si Bato. Sa madaling salita, may napatunayan. Si Torre, ano bang napatunayan yan? Yung warrant of arrest nga dito kay Pastor, mali pa. Yung pagpapatupad niya ng warrant of arrest sa KOJC, mali pa. Yung warrant of arrest, ginawa niyang search warrant. Di ba? Anong napatunayan ni Torre? Pinapreskon niya? Yung nag-road rage? Ang babaw naman nun.
Yung nakidnap nila, according to Baste, kinidnap yung tatay niya. Anong lahat, tanungin ko kayo, lahat ng nagawa ni Torre, anong pakinabang ng Pilipino? Yung nagawa ni Bato, ang daming nakinabang na Pilipino doon. Oh. Ultimo itong 5-minute 911 ni Torre, drama. Sige, taas ang kamay sa mga nanunood. Sinong nakinabang kay Torre? May pakinabang ba? Nakinabang ba kayo? May silbi ba yung pinagagawa ni Torre sa inyo? Dito sa Pilipinas? So Torre, wag mo ikumpara sarili mo kay Bato. Ha? It's just like comparing Michael Jordan sa basketball at saka ako. Ang layo. Pambira. Tapos ito, may problema tayo sa Iran. Hindi natin malaman kung paano iuwi yung mga Pilipino doon. Tapos ikaw, Marcos, namamasyal sa Japan. Uy. Iuwian mo ako dyan dahil punta ka ng donkey. Alam mo, partner, dyan nga ako papunta ako dito kasi nag-vlog ako Panoorin nyo mamaya sa vlog ko. Nainis ako dyan kasi parang uminit yung ulo ko maghapon dahil nga sa interview ni Marcos. Pero ang tanong sa kanya, problema yung sagot niya sa tanong, paano natin may uwi? Yun nga ang problema natin Wala nga ang wala nga ang eroplanong lumilipad ngayon dun sa Paano palilipa rin ng mga eroplano dyan? Nagliliparan nga yung mga missile. Hindi ka ba naman talaga sandaang Patrabaho niya kay Patrabaho niya kay Torre. Kaya ni Torre yan. Nga, ito, suggestion ko lang. Di ba may mga kalapit na bansa yung Iraq tsaka Iran? For example na lang, yung Egypt. Sigurado naman tayo may may airport yan. No. Bakit hindi kayo gumawa o sabihin na nating umarkila kayo ng sasakyan na para kukuha doon sa mga kababayan natin na nasa Israel, papunta diyan sa sa Egypt. Para dalhin diyan sa Egypt by land. Tapos doon nyo paliparin. Ganon lang Ganon kasimple. Pero ikaw hindi mo maiisip 'yan. Ewan ko sa iyo. Ano bang tinitake mo? Ano ba iniinom mo? Patulong kayo dun sa mga businessman na nagpapahiram sa inyo ng private O kaya padala mo diyan si matapang naman yan si Torre, padala mo diyan sa sa Israel, sa Iran para malaman natin. Makita ang tapang. Makita natin yung tapang kung gera-gera na kasi kino-compare niya yung sarili niya kay Bato maraming gerang nilabanan niya si Bato. 'Di ba? Pa siya may buhok pa siya noon Tapos payat pa ngayon, etong si Torre, tingnan natin yung tapang mo dyan kung dyan ka pupunta sa gera dyan sa Israel at Iran. Ewan ko kung Partner, sumisenyas na si Idol MJ Mondihar. Sabi niya, forthwith. Partner, meron lang akong sige, batiin kasi si Ron Amante Bacha at yung lahat daw ng empleyado niya doon sa Luxen Beauty Nails and Eyelash nanonood sa atin. Yung TV daw nila, automatic pag banateros na Ay, eyelash type ko yan. Pwede ba ako dyan? Mga mga babae yan, syempre. Lagi daw silang nanonood dyan sa Luxen Beauty Nail and Eyelash. Magandang po sa inyo. Happy viewing po sa inyong lahat. Tanong mo nga kung nagpaalam ka ba? Nagpa-commercial ka rito, may bayad yan. Pero tanong mo, bagay ba sa akin yung eyelash? Ganun. Sige po, kita-kita po tayo muli, Kabanateros. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Coach Sholi. Ako naman po si Paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.